Ayan, so ngayon kasama ko si Ma'am Evelyn, ang ating EPS ng Values. So gusto niya mag-share ng kanya naging observation sa ating benchmarking dito sa Fort Bonifacio High School. Ma'am, ano masasabi niyo sa kanilang physical facility, especially dun sa iyong EP, edukasyon, values education na room? Ayan, good afternoon po to each and everyone. We are amazed po sa school facilities ng Fort Bonifacio High School. Talaga naman pong sobrang mapapawaw ka talaga. Ang pagpasok mo pa lang, wow na. And their principal, the leadership of their principal is really commendable. Napaka-proficient niya po. Talagang lahat ng mga ginagawa nila ay merong MOVs, merong memo, merong mga MOVs, and their best practices ay talagang masasabi nating best practices. As regards po sa Values Education Department, yun pong mga programs and projects nila ay somewhat similar sa atin sa Division of Nueva Ecija. Magkakaiba lang po kami ng pangalan, ano? Meron po silang tinatawag na Project Damayan. Yun po yung gift-giving activity nila. Meron din po silang mga values formation activities na similar po doon sa ating project SERVS, which stands for Strengthening Education and in Rectitude and Values Education through service learning activities. So sa service learning activities po natin, hindi lang yung gift-giving activity, hindi lang yung mga tree planting activities. Lahat po ng activities natin doon ay may kinalaman doon sa ating core values, DepEd core values na maka-Diyos, makatao, makakalikasan at makabansa. And in addition to that, meron din po tayong mga leadership training to enhance not only the leadership skills of our learners, pero yun pong kanilang mga attitude and behavior ay matatransform them through this kind of seminar, ano po. So this coming 27 and 28, meron po tayong Peace Camp Puso, ano po, to empower our youth para po doon sa ating celebration ng Filipino Values Month, ano po, this November. Sa kanila po, napakaganda talaga ng mga facilities nila. Ang nakakatuwa pa, sa ating schools, meron tayong mga guidance office, ano po, pero meron din tayong mga schools na wala talaga. Sa kanila, meron na silang guidance office and meron pa silang grade level committee. Meron po silang guidance advocates from grade 7 to grade 12. And aside from that, meron din po silang school discipline committee. Meron naman po tayong prefect of discipline. It's just that teachers din po yung ating mga school discipline. Ang masakit lang po, akala nung mga kasamahan natin na pagka-guidance ka, ikaw ang magpaparusa, ikaw ang magka-counsel, hindi po kasi ganon. Separate po siya. At talaga pong yung office nila, meron din po talaga silang separate na office for prefect of discipline. Ang ganda po ng kanilang mga best practices kasi ay lahat po ay ano tawag doon, naka-program, lahat ay digitized, nakaayos. Sa kanila pong mga tables, wala kayong makikitang papel. Lahat ng papel nila naka-compile, merong cabinet, wala kang table na makikita na merong mga papel. So, ibig sabihin po, during the presentation of their best practices, makikita natin na hindi lang dahil magkakaroon ng benchmarking, kaya nila inayos. Meaning to say, talaga pong ginagawa na nila. Siguro years na talagang ginagawa nila, kaya po sobrang saludo po kami doon po sa kanilang school principal na napakahusay po, ano, gayon din po yung kanilang mga teachers, may collaboration, may ang ganda ng samahan, makikita mo talaga na nagkakaisa sila, at yung mga bata sobrang disciplined and respectful. Umikot po kami, ang dami naming nandito, pero na nag-benchmark, kasama po namin ang Talavera National High School and Julia Ortiz Luis National High School, pero wala po kaming nakikitang bata sa labas. Ang kasama lang po namin yung mga in-charge na department heads and academic head, yun pong mga coordinators nila, at saka po ilang teacher na kasama nila, pero yun pong mga bata,
yung mga teachers talagang nasa classroom, nagtuturo sila, nagkaklase sila. Sana ganun po tayo, kahit may bisita, dapat ay continue lang yung klase. Ang ganda po ng kanilang samahan. So, sana po ang wish namin, pagdating po natin sa Nueva Ecija, mahirap po silang pantayan, sa totoo lang. Hindi siya magagawa ng 1 year, 2 years time, palagay ko. Lalo na ang laki ng division natin. Pero sana po ay unti-unti magsama-sama po tayo para po maging maganda rin, maging maayos yung ating mga eskwelahan para po kahit papaano ay ano tawag doon, mag-soar high ang Schools Division of Nueva Ecija. Ayan, so maraming pong salamat po muli sa ating buong pamunuan ng Fort Bonifacio High School sa pag-welcome at pag-accommodate sa amin dito sa aming ginawang benchmarking activities. So congratulations once again sa Fort Bonifacio High School. So maraming salamat po. Thank you very much and God bless po. God bless po. Sige po.